Madali in the sense that hindi ka na magpapatuyo. Paano patuyo? Dagat yan. Okay, ito paano malaman kung lalaki o babae yung tilapia? Hindi kami bumaba every month. 2.5 million na fry ang dinidispose namin. 2.5 million? Paano nyo nabibilang yun? Oh? Okay mga ka-BBG, good morning. So usapang negosyo pa rin tayo, syempre, at sa pagkakataong ito, business naman regarding sa mga isda at makakausap natin si Sir Jimmy, isa siyang aquaculturist. No, Sir Jimmy, Yes. welcome sa Team BBG at magandang umaga. Magandang umaga rin sa ating mga nanonood. Kilala mo nga yung sarili mo, Sir Jimmy, kasi bihira lang yung nakakaalam ng mga ganyan tulad niya regarding sa isda or fisheries. Ano ba yung course niyo, Sir Jimmy? Ako'y nagtapos ng kursong BS Fisheries sa UP. At that time, yung fisheries meron sa Diliman. Pero ang mother unit niya is sa UPW Iloilo. UP Visayas tawag nila. Okay. So, kailan kami na yung mga last batch sa Diliman. So, awan ng Diyos, nakatapos din bago nalipat sa UP Iloilo. Pero Ano ba maganda doon. Nandun talaga ang sentro ng College of Fisheries ng UP. Yan. So, yung bang fisheries na yan, ano ba yan? Pangarap niyo ba yan nung bata pa kayo? Actually, natapos ako mag-high school, siyempre nag-abang-abang ako ng baka may maipasaman akong scholarship. Okay. At nung time kasi noon, magtatatlo na ang college kami. Dalawang nauna na sa akin yung kuya ko at saka yung ate ko. So sabi ko baka mahirapan na kami Ako, particular, baka hindi ako masyadong makakapag-aral naman. Kaya lang, siyempre, alam mo na, medyo hirap din ang buhay mo. Bunso ka ba, Sir Jimmy? Ha? Bunso ka ba? O, ano? Hindi naman, marami kami, 8 kami. Wala, okay. And then, yun So, nga. ang time na yun, hanggang sa nagkaantay, awan ng Diyos, may dumating na sulat galing sa Ganun pala. gobyerno na umasa ako sa isang scholarship na ang pwede nga lang kukunin ng kurso dun sa scholarship ay fisheries. Ganun. Yung pinadala So sa inyo. specific lang, specialized siya para sa fisheries lang. Pag kukunin mo yung scholarship na yun. Pero maganda yung scholarship nun dahil wala ka nang gagastusin, libre na tuition fee, may book allowance kami every sem. May allowance kami buwan-buwan, napakalaki. Pero ano ba yun? May ine-expect ba kayong ibang course pagka nagdadala ng letter? Wala. Pag yun ay nakalagay na talaga dun sa letter na ikaw ay mag-enroll sa UP sa kursong BS Fisheries lang. Iyon ipapadala sa family niya, parang gano'n. Kung sino yung gusto Padala mag-aral. ng post office, gano'n. Okay. So, mabasa ko, congratulate ka, tapos titingnan mo yung pangalan mo sa dyaryo, nandun Kung baga tapos na exam yun ng time na yun? O ano ba? tapos na exam. Then, magantay ka ilang weeks, months. Hindi ko na matandaan kung gano'ng katagal. Tapos may darating na Kumuha kami letter. ng exam, tapos yung scholarship na yun, medyo mahigpit din kasi top 5 lang ang kukunin nila kada region. Top 5? O sa exam. So, Sa ilan ang buong region, nag-exam? sa NCR, Ganun pala yun? 5 lang ang kukunin doon, yung pinakamataas na 5. Kasi nga, scholarship may allowance yan kasi hindi naman kaya lahat. Nga, galing no. So, ibig sabihin, kag pumasa ka doon sa scholarship, Top ano kayo? medyo magaling ka rin. Sumabit din ako sa number 4. Ganon. Mga ilan Sa yun? region namin yun. Sa region 9. nyo. Region nyo. Ilang Region 9, ilang bayan din yun, di ba? Basilan, Sulu, buong probinsya ng Zamboanga, Galing saka naman. Zamboanga City. Kaya lang, syempre yung iba, alam ko, may mga pumasa pero hindi tumuloy dahil parang hindi sila... Top 5 lang? Okay. So, alam mo, sa Bicol, sa buong, ano ba yan, Southern Tagalog region, Ganun pala. 5 lang ang kukunin doon. Kaya minsan iba-ibang probinsya. So, yung kami, nung time batch namin, parang ako lang yung isa sa Zamboanga City. Ganun? Zamboanga City. Zamboanga, Tapos may nag-isa ka? dalawa taga, Galing no. dalawa ata kami sa Zamboanga City. Ganun. Dati ng time, na-receive nyo na yung fisheries nga. Tapos Anong pag reaction mo? pumasa ka na, binibigyan ka ng option na may mga school ng fisheries na malapit sa probinsya nyo. Okay. Pwede ka rin doon. Basta dalhin mo lang yung letter. Okay. Automatic yung padadala nila yung Bureau of Fisheries yun ang nag-handle ng scholarship namin, yung secretariat. So, kung gusto mo sa UP, magpadala ka ng intent na gusto mo mag-enroll sa UP, punta ka sa Diliman.
So, para i-relate mo sa negosyo. Ako sa personal na experience ko, parang nasa individual na kung nakaka-identify siya ng potential, opportunity. Okay. So, Although tinuturo naman lahat sa amin yan na ganito ang number one na isda natin sa buong Pilipinas, bangus. Sa bangus, ano ba yung mga sino nag-aalaga ng bangus. So, nagkakaroon ka ng idea, ganito pala yan. Kami din naman kami laking mangingisda. Kaya lang, ganito pala yan. na ano kayo, na-miss kayo sa na-miss din kami. Pero kung ikaw may konting dugo ng pagnenegosyo, ito magandang negosyo to Siyempre, idea lang yan. So, yung bangus, ibig sabihin, mag-aalaga ka ng bangus, tapos pambebenta mo yun, parang gano'n. Kaya nga, sabi ko nga, kahit sa bangus pa lang, maraming specialization sa bangus. Ano bang gusto iba-iba mo? pa. Yung magpapalaki, Okay. yung pang-ulam, pagpapalaki, meron sa fish pen, meron naman sa fish pan, meron naman sa cages, iba-ibang paraan ng pagpapalaki. Mga paano iba-ibang paraan? Kasi, Yung pag sinabi ng fish pen, fish pen, yun yung may net na malaki, tapos, walang pilapin yon, nasa usually sa lagoon, okay. gaya sa Laguna Lake. Nakatusok yung mga poste na kawayan, tapos may lambat ganon. na ang side niya, buo na lambat yun na malaki. Okay. Hektarya yan, pinag-uusapan, fish pen. kaya parang siya, depende sa location mo. Depende sa location mo kung ano yung uso doon. Okay, okay. Then, Ang nakasanayan natin, fish pan, di ba? fish pen, sumunod po yung Meron namang fish cage. Fish cage naman, okay. Laguna Lake. Tingnan nyo yung mga sa Tagaytay, sa Taal Lake. Nakita nyo Fish marami cage. yung mga fish pen dyan. Fish cage tawag namin yan. Yung mga box Yun yung mga fish cage, yan yung mga floating yan. meron Mas malalim talaga yan. Meron silang mga sinker, mga bato na para fish pen, may hindi fish lalayo cage. yung fish. Meron pala ano pa, yung sa fish pan naman. Meron din sa fish pan. Karamihan sa Okay. fish pan. No? Kaya lang, Okay. ang problema natin sa fish pan, syempre, dumadami tao. Yung ibang fish pan owner, binibenta na yung ginagawang okay. commercial. So, nababawasan yung fish pan natin. So, ang tao, dumadami, yung production natin sa fish pan, hindi sapat. So, kaya nag-evolve yung mga technology ng fish pen. Kaya tingnan mo, marami na sa Taal Lake, ang dami dyan. Mga tilapia, bangus. Sa Laguna, ganun lalo pala marami yun. dyan. Ilan ba yun? May tatlo na tayo. Fish pen, fish cage, fish pan. Meron Halos pa. karamihan, yun ang common natin dito sa Pilipinas. Pero meron pang ibang klase ng Yung mga fish cage din tawag nun, pero mga deep sea fishing na yun, sa mga malalalim na dagat na yun, sa ibang bansa medyo meron sila mga ganon kasi Okay. high-tech sila dun eh. Pero ano yun, Sir Jim? Ano rin applicable din sa ibang mga isda yun? Actually, kung meron yan, ang common dyan, tilapia at saka pangus talaga. Okay. Meron din sa Laguna, yung carpa, biget carp tawag nila, yung malaki. Okay. Tapos yung mga doon, mga pakain, kasama na yun sa, halimbawa, magtatayo ka ng negosyo. Isa pa palang tanong ko dyan, kailangan bang graduate ka ng fisheries Hindi. para makapagnegosyo ka ng ganyan? Hindi po. Ilang maliit na porsyento lang ang nagnegosyo niyan dahil fisher sila. Maliit, okay. karamihan, mga yung nauso, natuto, hanggang sa nagtuloy-tuloy. Kasi mayroon ding mga tinatawag na seminar no? Oo, may seminar, may iba naman, pinanganak na may ganong hanap buhay. Yung Iba mga naman, pinapamana na. No? mga negosyante talaga, talagang manage din nila. Kahit sa konting kaalaman, natututo na rin sila. Okay, balik tayo dun sa halimbawa, meron ka ng setup, fish pan. Anong kailangan mo? Ano ba? So, Maliliit na isda? pagka fish pan naman, syempre, kailangan may, alam mo, pag sinabing fish pan, parang nasa lupa yon na nakulong yung kwadrado na wala ka pang isda nun. Doon nilalagay ang isda. No? Palalakihin yung isda? Doon palalakihin. Kaya sa pag sinabi mong ganitong hanap buhay, meron yung palakihan, yung kanina sinasabi ko. Okay. Pag nag-usap tayo ng bangos, anong gusto mo? Yung pag-uusapan natin yung palakihan. Kasi pag palakihan, maraming klase. May sa fish pen, may sa fish cage, may sa fish pan. Ganun pala. Meron naman yung kagaya namin. Sa inyo, halimbawa. Paramihan. Yung nursery naman ng bangos. Fish Okay. pan din yun, pero hindi kami nagpapalaki ng pang-ulam. Ang ginagawa namin dahil tawag namin dyan nursery. Nursery, Kumbaga, okay. para mas ma-visualize nyo,
Parang sa biik, bibili ka ng biik, gagawin mong medyo malaki. Tapos after mga ilang months, ibibenta mo para sila na magtuloy, palaki. Ganun yun. So sa amin, medyo gitna lang kami. Okay. Bibili kami ng similya, yung pinong-pino. Ilalagay Similya. namin sa fish pan. Similya pa lang yun. Similya, talagang pinong-pino. Tapos pagdating ng mga... Paano pag sinabing pinong-pino? Anong ibig sabihin? Talagang fry lang siya. Fry tawag namin dyan. Hindi Binibili nyo rin yun? Binibili namin yun. Okay. Binibili namin actually sa Indonesia yun. Kasi ang bangus natin, parang may Ganun fry pala. galing sa Indonesia. Okay. So, So, maraming... pag meron ka ng similya, similya, ilalagay namin sa fish pan. Palalaki namin ng mga ganito kahaba. mga ilang ano yun? Mga Ilang panahon? 4 inches, mga 2.5 months makukuha na namin. 2 to 3 Okay. months. Ang buyer naman namin, Mga 4 inches? yes, ang buyer naman namin, yung mga nagpipish pen, paka fish cage. Okay. O Papasin kahit mo yung sa fish kanila. pan, bakit? Kasi ayaw na nila sa fish pan, fish cage, hindi pwede ihulog yung fry. Malulusaw. Okay. Nakalulusot siya sa lambat. Kumbaga, na ano talaga yung parang Kung baka dinisay- na-partition yung sistema. Okay. Ikaw, sige. Ako magpo-produce ng fry. Pagka ikaw producer, hatchery yon. Pagka magpapalaki ng bahagya at para maging fingerlings, yun yung negosyo namin, nursery. Iba-iba Tapos sa pala. market namin, yung mag-aalaga ng palakihan na. So, yung So palang mga makakasave din sila ng time. Yung palang mga bounce na binibili ng mga Oh, hindi pala lahat galing sa dagat? Hindi pala lahat galing sa dagat yun? Hindi. yung Actually, mga ginitili. yung sinasabi Okay. yung dagat, yung fry na wild, may panahon lang yun. May pala- panahon na wala lang pala rin. yun. Ngayon ito, actually, pag ganitong tagulan, parang wala na eh. Hmm, Pag nag-umpisa pa lang yung tagulan, yan, maraming wild. okay. Pero hindi siya makasuporta sa demand ng bangus kabulan. Pero, Sir Jim, kulang. meron bang yan, kailangan puhunan? Sa mga nagtatanong dyan, o curious, magkano kaya puhunan sa mga ganyan? Actually, kung ito, siyempre, sinishare ko lang sa inyo yung dahil yun ang yung experience ko. niya. Malaki ang puhunan pag nagpapalaki ng pang-harvest. Kasi maliban sa mahaba, mas malaki ang feeds na gagamitin nyo, marami. Sa Okay. amin, nursery, medyo konti lang. Hindi naman konti. Kumbaga, Mas mababa ang puhunan. mas mababa. So, Hindi naman mas mababa, pero gastos ka. compare mo dun sa Compare dun sa Oo, nagpapalaki. sige. Oo, tama. Dun sa nagpapalaki, milyon na nung Milyon na pinag-uusapan talaga. doon. Okay. Tsaka pag minalas-malas ka doon, Oo. nabaha ka, di wipe out. Sa amin, hindi sa pwedeng inyo. uulamin dahil maliliit. Okay. Hindi sana. Ayun yung mga loyo ko rin. Nung pinag-aaralan ko, sige. mas maganda sa nursery kasi maiksi lang yung pag-aalaga mo. 2.5 months. Hindi kalakihan ng puhunan. Pangatlo, hindi maano sa mata ng magnanakaw. Kasi wala siyang makakakain. Oo nga, no? Tama nga naman. No? Mabilis palakihin. So, yun yung isa sa mga advantage ng nursery. Ang tawag Tapos, namin yan, bangus nursery. Bangus Nursery ngayon. So, alam na natin, no? Meron Sa na Pangasinan, marami yan. Nandun yung 32 hectares namin na bangus nursery. Yun. Yung nga palang Sa niya. Lingayen. Siyempre, napag-usapan na natin yung negosyo niya. Meron siyang, Bangus nursery farm. Sa Bangus Lingayen. Nursery 32 Farm. hectares. 34? 32 hectares. 32 hectares? Yan, Sa puro Lingayen? similya lang Okay. yun. Hindi kami nagpapalaki ng... Mhm. Kaya, puro, sabi niya, ang laki naman yan. Puro similya. Ganun, Yan. grabe. Kulang pa yon sa totoo lang. Pagka yung mga suki namin, nagsabay-sabay. Mga Ganun. fish pen sa Dagupan, sa Binman, maraming fish pen eh. Grabe, no? Sa buong Pangasinan. Hindi lang sa Pangasinan, sa Bagos. Uso na kasi yan Uso ngayon. na ngayon siya. So, Kaya hindi lang fish pan ang pinag-uusapan ng pinanggagalingan ng mga malalaking bangus. Kahit yung tilapia, marami na rin nagpifish pen. okay. So, hindi ba mahirap siyang, May sistema sila kasi may lambat. Pag harvestin nila, iangat lang nila yung buong lambat. O ikalahati mo na nila. Alam mo, partial harvest ng tawag nila. O, magpapiyahe tayo ng mga medyo pa. So, hindi nila iangat lahat yun. Hatiin lang muna nila, kalahati iangat. Uli na nila yun, titimbangin, lagay sa cooler, tapos takbo na. Ganun. Mas madali harvestin yung fish pen. Madali in the sense that hindi ka na magpapatuyo. Paano patuyo? Dagat yan. Sabay-sabay po ba yun na i-harvest? Tapos magkano ka na ulit ng panibagong similya? Bago sila mag-harvest, naguhulog na sila ng pamalit doon. So pag okay. ikaw nandun ka na, mapag-aralan mo. Ibig Okay. sabihin, logical naman na
para hindi naman sayang yung panahon. Uy, next month mag-harvest na tayo. Oo nga naman. Dapat ngayon naghulog na tayo ng binhi, tawag nila. Same location. Oh, na doon lang tubig? din sa area, pero ibang Okay. net. Ay, Ibang ibang net, kasi net. maliliit yun. Siyempre, mas maliit Galing, ang butas ng net. Mm. Para, kasi kung malaki siya, pero lulabas natin. Oo nga naman. Na, So, mga ilang ano yan, ilan ang customer nyo dyan, mga client nyo dyan, mga... Kasi ilan yan, pagka hinarvest yan. kasi ibang customer, hindi lang din isa ang fish pan nila, minsan marami. Kaya bukas, sunod na buwan, order na naman sa iyo kasi nag-harvest din sila. okay. Dahil marami kong customer sa Dagupan, malalaki sila. Every week nag-harvest talaga sila. Kaya naghahanda na sila na bago harvestin, meron na silang nire-ready na pamalit doon. Okay. So, ano naman yung napagdadaanan natin na difficulties diyan sa negosyo ng bangus Siyempre na sa yan? umpisa, pag hindi pa kayo bihasa, nung ako naman, may idea ako, pero iba na yung hands. Iba na yun, yung actual na, Diba? okay. Kahit sa ibang hanap buhay, parang Totoo, madali lang totoo. yan. Pero pag ganda, hirap pala. Ah. Diskarte. So, doon na umiiral yung paano magandang diskarte. Nagtatanong ka doon sa Tatanong-tanong mga ka. kaibigan mo. Tapos, pinag-aralan mo yung limitation ng area mo. Hindi lahat na, kung ako, sinasabi ko, yung sistema namin, dahil dumaan kami ng ilang taon na, maring yun, hindi naman successful yun sa ibang lugar. Kasi iba rin ang sitwasyon nila. Conforme sa ano, yung farm na 32 hectares, dating sugpuan yon. Na minsan, naging empleyado ako doon. Hindi ko akalain na pagdating ng araw, babalik pala ako doon. Tapos ikaw na Doon yung kami nag-work ni Mrs. ko. Tapos ikaw na yung ano nun. Tapos, Nag-ooperate nung na. later on, inupahan ko na yung buong 32 hectares kasi nalugi na sila sa Grabe. sugpo, uminto. Sila, hindi pinaupa nila sa iba, balasubas, hindi nagbabayad ng upa. Hanggang naisipan nila akong tawagan. Nag-resign na ako matagal na taon. Medyo Lawak bata-bata pa tayo noon. Oo. Nung natawagan nila, Nakakatawa. Jimmy, nalok nila sa akin, baka gusto mo upahan. Magkano? Ano naman, ma'am, bakit pwedeng bawasan yun? Sige, sa kami okay. sa konti. Ngayon, Okay. ang binabayaran ng higit 600,000 sa isang taon na upa. 600,000. Ang upa. Oh, Kaya upa. sabi ng mga hindi nakaintindi, nababayaran mo yun, ang laki ng ano. Grabe, 600,000, no? Pero kailangan mo mag-operate. Oh, siyempre, kailangan mong pakinabangan yung Hindi mo na ano. pwedeng i-dial. Pwede bang bawasan mo na yung upa, hindi nakarga? Hindi. Pag kung may kontrata kayo, 600, bahala ka na dyan, siyang taon. Oh, ganun pala. So, yung ano Ibig yan. sabihin, magkaka-idea kayo, 600 na itatawid ni Jimmy. Ibig sabihin, maganda ang hanap buhay. Pero depende sa diskarte ka rin. Pero yan, kailangan ba solo ka lang o may mga kapartner na rin? O... Sa inyo kasi, ano kayo? Napabok mo Kasi noon hindi mga kaibigan naman natin. Kaya lang after a while, okay. naglaylo ako doon sa samahan namin. Talagang kung para sa'yo, babalik at babalik. Nung naglaylo ako dahil parang ayoko na ng partner. Parang at that time, meron kasi akong hanap buhay ng tilapia. Nueva Ecija. So, kailangan ko ng time doon. Kung sabi ko sa tropa, hinto muna tayo. So, yung time nga na yun, maganda yun kasi dagdag dun sa bangus, nag-ahalo kami ng hipon doon. Pwede ka mag-alaga ng bangus na may kasamang hipon. Pareho silang sabay palakihin sa loob Doon sa loob ng ano? ng fish pan. Bangus saka hipon? Hipon. Ganun? Hindi Oo. sila, hindi. Hindi sila ang bangus hindi nangangain ng ano. Ang tilapia posibleng kakain pero Tilapia pwedeng kumain ng hipon, pero yung hipon, bangus hindi kakain ng... ang kinakain na niya mga lablab, mga feeds kakain siya pero binibili niyo yung mga feeds. Oo, binibili. Pero yung sa nursery, balik tayo dun sa nursery. Ano ba meron sa nursery at kumpara sa fish pan? Okay. Sa palakihan. Ah, Grow out, tawag namin yung palakihan. Okay. Pag Sa nursery. palakihan, lalo na marami kang halaga, kailangan mo ng feeds para lumaki yung isda. Sa feeds, similya, sa nursery, yun ang maganda. Magpapatubo lang kami ng lablab. Ano yung lablab? Yung lablab, ito yung mga floating, mga planktons. Parang mga, yung nakikita mo lumulutang na parang lumot. Pero hindi naman sila lumot. papatubuan. Pagkain ng bangus yun. Yun ang gusto nila. Ganon. So, paano mo palaki? Yung lablab. Naglablab. Yun ang natural food. No? Okay. Yun ang kinakain. So, Kayo na rin nagpapatubo nun? kami, nire-require ko magpatubo tayo niyan. Gusto ko Sa natural. lupa? Sa lupa. Lupa, oo. okay. Yung lupa, Tapos, lagyan mo ng chicken manure, tayo ng manok.
Okay. Pag sa gulay, pampataba. Ganon din ang Ganun pala, okay. Tapos, pampataba rin ng lupa ng fish pond para Ah. tumubo yung lablab. yun yun. Ilatag mo sa lupa, basain mo ng konti, bilad sa araw. Pag nakita mo may lumulutang na pakonti-konti, Yun na yun. dagdagan mo na ng tubig, dumadami sila. Parang Galing, kung azola, nakakaintindi ka azola. Azola? Yung ko lang dinarinig yun. lumulutang na water lily na maliliit. Ayun. Ayun. Nakita ko yun. Parang ganon din Parang sila, pero ganon. iba sila. Hindi sila... Basta Ganon din ang pagkain. prinsipyo, padadamihin mo rin sila. Pero hindi mo na siya kailangan bilhin. Hindi mo na siya kailangan bilhin. Nandun lang Tama. yun sa taba ng lupa. Okay, so yun na yun. Yung papakain. So pag ganon, pag napuno halos, lalo na yung fish pa namin maganda kasi mataba ang lupa. Halos minsan 1/4 ng 2 hectares puro lablab yan. 2 Basta namin hectares? nulugan ng kasi ang yung 32 hectares namin, ang isang butas, mga almost 1 hectare. Mm. So 32 ponds yan na marami. Kaya yung iba, ang ginagawa ko hindi sinasabay-sabay. Yung isang hilera, isang hulog, yung pangalawa, piniprepare para tuloy-tuloy ang Okay. mo. Hindi yung minsanan harvestin mo. Ibig sabihin, may mga tao ka rin dyan, taga-harvest. Ikaw. Mga ilan ang tao pa nga pala sa ano yun? Negosyo Tao niyo? lang talaga na maintain ko doon is 5. Oo, lima. So, pag nag-harvest, meron kaming kinukuhang sa Pangasinan kasi uso yung grupo-grupo. Sila na yung uhuli, sila yung magsa-sizer. Sizer, yung uniform nyo yung size, alisin nyo yung maliit. Ganun. Kasi pag nag-harvest kayo, may pinag-uusapan kayong size. So, pag sinabi mong ganitong size, kailangan ganong size. Hindi may halong maliit, ayaw nila Pag yun. nag-harvest na Ng similya, o yung Similya. fingerlings. Fingerlings, okay. So, huliin namin yan. Maganda rin kung one time makapunta kayo may actual harvest, maka-imagine kayo. So, huliin nila yan, hindi pare-pareho ang size niyan ng fingerlings. Okay. So, Gano'ng halimbawa kaliliit ang sasabihin net, no? ko, ganitong size lang, 12, 14 Ganun pala. kunyari, may sukatan kami, 12, 14. Meron kami Ilulubog pang, na ganyan. kumbaga, sala na yung 12, 14 lang maiiwan, yung maliliit lalabas. Oo, Kasi yung butas niya tama-tama lang. lalaki pa, kailangan pa nila lumaki. Oo, at saka hindi yun yung buyer. Ang buyer gusto niya ganitong size lang. Ganun. Pag may dumating na buyer, ano? So may mga grupo kami na harvest team tawag namin. Kompleto yan sila sa gamit. Sila rin ang mag-papi. Yun naman yung pinaka-kabuhayan yan ang nila. kabuhayan nila. Arawan sila. So mga 8 yan sila. Kaya every harvest, Every libre harvest. kain yan. Saka nakakatulong pa kayo sa ibang Oo, hanap buhay rin nila. tulong-tulong din So talaga. ganun ang sistema. Pag ganun din sa tilapia naman, medyo hindi kasi kanina puro bangos ang pinag-usapan natin. Ganun din ang Ganun din. sistema. Oh. Okay. So, Pero sa tilapia kasi namin, yun nasa Nueva Ecija yun. So, linawin lang natin, meron sila sa Pangasinan, meron din sila sa... Nueva Ecija. Nueva Ecija. Sa Nueva Ecija, more on tilapia. Galing, so yung Kasi tabang yung tilapia. Kaya ang bangus ko naman, dahil medyo kailangan niya ng alat, kaya nasa Pangasinan siya. So, okay. nung wala pa yung anak ko involved sa tilapia, ako yun, lagari ako. Masipag talagang, siyempre unang-unang puhunan niya na masipag ka talaga. No? Yes, kailangan hands-on ka. Kasi nabanggit nga ni Sir Jimmy, hindi mo pwedeng ipagkatiwala sa ibang tao mga negosyo kasi pwedeng Bukas makalawa, kalaban mo na siya. kalaban mo na siya. Totoo yun, marami nakaka-encounter. Kailangan kahit anong negosyo, lalo na negosyo, livestock, yung mga manok, ano, kailangan hands-on ka. When you say hands-on, nandiyan ka lagi. nandiyan ka lagi, alam mo yung nangyayari. Alam mo na, ikaw nagde-decide Ikaw kung saan, nagde-decide. anong gagawin ng mga tao. At siyempre, ano mo na lang, Kung ikaw na wala ka bahala. naman, ako, kahit nandyan ako sa bahay, every day tumatawag ako sa farm. Okay. May mga tao na ako doon na napagkatiwalaan. Tapos may sistema na ako, malalaman ko kung may magic silang ginagawa. Okay, based na rin sa mga ano. Pag-aralan mo na yan over the years. So, sinabi mo sa akin, kunyari, 300,000. Ba't nakalipas ng 1 linggo? Parang wala, konti na parang lang laman. abnormal yung Oo. transition ng ano. Lalabas at lalabas eh. Pero Pag silang- na-experience niyo yun na meron nga kayong tao. maraming beses na yan. Kaya dapat may sistema ka at pinaparamdam mo sa kanila na Hindi pwede alam yan. mo yung operation dyan. Hindi Kasi pwede yan. magdadalawang isip sila at Gumawa ng malalaman kalokohan. amo ko to. Just a matter of time. Di ba? So, ilang taon na kayo sa negosyo niyan, Sir Jimmy? Actually, nag-umpisa talaga ako sa tilapia. Hatchery. Hatchery nursery yun.
since 2004. 2004? Pero malamang baka 21. nag-aaral. Hindi naman, parang nasa trabaho na rin ako ng mga 1 year. Magkakalaban na rin. 2004. Mga Pero hindi pa ako 2 years. noon. Hindi pa ganung lihasa. Bagita. Palpak pa yung mga operation with Talagang dadaanan mo yung Matang ka talaga sa kami, failure, katuring ang mga fisheries na. Pagdating sa akta, medyo kailangan marami ka pang matutunan. At saka pagka dyan, ang isa sa matututunan natin sa katulad mo, Sir Jimmy, sa mga negosyante na iba pang nakakausap, hindi sila sumusuko doon sa once na nag-fail sila, Hindi ganun. hindi ka basta-basta Pagka may susuko. problema, wala na. Yung Okay. learning learning curve yan. Ika nga. Minsan sumasablay. Inaalam mo bakit sumablay para maiwasan. Minsan the second time around, sumasablay pa rin. So, nire-remind mo yung mga tao. Ganito dati Mga nangyari. countermeasure. Nagawa niya na naman ulit. Ano bang pwedeng dapat gawin? Maiwasan. Yung mga ganun ba? Kahit mga simpleng bagay, lalo na pag di-deliver na. Deliver na ng similya, dadalhin yun, mamamatay. Ano mamatay? Hindi, kasi nga may Pwedeng palpak na ginawa sa farm namin. Or minsan, gaya sa bangos, yung huli. May inimpake, tawag namin impake, nag-harvest kami ng similya, dadalhin sa area, doon sa customer. Pag hindi masyadong nag-i-invest ng tao yung customer, dinadala namin doon, matagal pakawalan sa plastic. Kasi sa plastic yan. Minsan nasasaktan na yung isda. Pagdating doon, pakawalan na nila, namamatay, hindi kasama sa bayad yun. Mga ilang Ganun ang oras sistema. lang Oo, mamamatay? 24 hours, within 24 hours. Pag Ganun may pala. lumutang, ulihin nyo yung mga patay, dalhin nyo sa amin, bilangin natin. Tapos babaya papalitan? Ibabawas or papalitan. Babawas sa bayad or papalitan. 24 hours kasi yun. ano naman sila. Pero minsan na may mga customer na hindi nila naintindihan, hindi ko naintindihan. Kasi isang tao, isang bangka, nandyan na yung mga delivery namin, ang tagal bago bumalik yung bangka. So, matatagalan. So, tumatawag yung tao namin, ba't hindi pa kayo bumabalik? Isang bangka, tagal. Tatawagan ko yung customer. Sabi ko, gumastos din kayo. Kasi pag natagalan yan, ang isda mamamatay, sa amin lang ang dugi, wala sa inyo. Pag gano'n, hindi kayo willing gumastos, hindi na natin tapusin ito. Kasi madidiscuss yan. Yun yung mga sinasabi ko na madali tingnan pero sa operation marami yung encounter na problema. Yung sinasabi mo na hindi tayo muurong, inaalam natin yung cost ng problema. So mayroon din gano'n na hindi nyo na tinutuloy yung kontrata, iba na lang. Minsan sinasabihan mo, kung hindi ka mag-invest ng additional ng tao, para ang purpose para hindi tumagal yung isda doon, makakawalan na agad. Kawalan na. Kasi the more na pinulong nyo yan, tendency na masaktan ng isda. Plastic siya na may tubig, ganun pala yun. Siyempre hindi sila pwede magtagal doon. Oo nga naman. Lalo na malalaki na yung mga isda namin. So, napag-usapan, hindi, kasi siya na medyo may aberiyang sa mga. O, feedback ka kagad, o kumusta, may tao na ba tinaran? Sige, tuloy natin, tapusin mo. Kailangan may konting, malasakit. Malasakit din. Hindi, hayaan mo, pag namatay yan, bawas na natin. Oo. Pag ganun, parang diado. Mahirap na makausap yung mga ganung Meron din sa amin, sa tilapia. Minsan, dating namin pagdating doon. Hindi pala sinabi, may konting alat pa yung fish pan niya, yung tubig niya, may alat. Sa tilapia. Sa amin sa Nueva Ecija kasi irrigation, di ba? Irrigation. May tabang yun. Pagdating doon, hirap na hirap ang similya kasi na-shock na. Papakawalan mo doon sa may alat. Hindi. Pagka ganun, dapat kina-inform ka para kami, lalagyan namin ng konting asin yung sa plastic. Para may konting alat. Para hindi sila nabibigla pagdating. Yung marami ka. Masyadong detalye na yan. Pero yan ang mga araw-araw na encounter mo na problema na hindi mo na nakikita sa libro yun. Oo nga, tama. Hindi lahat nakikita sa libro. So ang niyan, advantage yung hands-on ka. Kasi nakikita, may encounter mo mga problema. Ano ba? Talagang hindi pala siya nakikita sa libro. Inaral niyo lang na kasi although meron namang mga sinasabi, mga basic. Ano yung mga kailangan tingnan sa similya? Paano mo masabi na quality yung similya? So, yun sinasabi nila, yung dapat yung size uniform. Yun magandang quality yan kasi hindi maganda sa fish pan na
halo-halo, may maliit, may malaki, hinulog dyan. Kasi problema yung pag kumain ng feeds, yung malalaki lang ang makakakain, yung maliit hindi Ganun pala yun. makakasabay. Kaya Okay. hanggat maaari, Pag kinuha, kasi kayo hindi kumukuha maiwasan ng... dalawang size lang. Ganun. Ganun Ibig pala. sinabi ng dalawang size, may katamtaman, may tama lang. So hindi masyado malaki ang agad. Kasi sa Pampanga, maluluwang ang fish pan doon. Minsan, maniniwala ka, isang customer lang, order ka, kalating milyon na similya, tilapia. Ganun? Ganun kaluwang ang fish pan nila. Grabe, no? 1 milyon. Hindi yung mga 10,000. Hindi na namin papansinin yung 10,000. Ganun? Kasi, pag nagpo-produce kami, like yung hatchery ko ng tilapia sa Nueva Ecija, hindi kami bumaba every month, 2.5 million na fry ang dinidispose namin. 2.5 million? Paano niya nabibilang yun? Oh. Meron kaming sistema na madali nang bilangin. Parang ano, Meron kaming Sukatan pa. scoop. Scoop. Oo. Bibilang kami ng 1,000 pieces na fingerlings muna. Tapos, pag nabilang namin 1,000, lalagay namin siya scoop, ititimbang namin doon. Kung anong maging timbang niya, kuha ka ulit dalawa. O, i-average mo yung timbang. kung ilan yung timbang, yun yung bilang. Yun na yung bilang. Sa Kung timbang ka na lang ng multiplicate. timbang, mas mabilis yun. Kaya yun. Hindi mo na isa-isa yan. Di bukas makalaw na naman. Galing. May sistema na yan. So, siyempre, pag titimbangin, hayaan mo nang pumatak yung tubig kasi dagdag sa timbang rin yan eh. Pag sinalok mo, siyempre, sa tubig yung mga isda. Parang nakakulong na sa mga... Marami kaming concrete tanks doon. Doon namin hinahanda yung... Ito, tilapia naman to. Baka malito sila. Paano namin piniprepare yung isda sa delivery. So, kukunin namin yung tilapia doon sa mga kulambo. Marami kaming kulambo. Doon namin inuhulog yung similya. Tapos palalaki namin mga 2 weeks. Tapos iangat na namin yon, ilalagay namin sa tangke, sa simento na puno ng tubig. Tapos may mga net kami na iba-ibang sukat ng butas. Para mahiwalay yung maliit sa malaki. Siyempre pag malaki, yung maliliit lilipat. Yung maiwan yung malalaki na lang. Tapos, pag malalaki na, Pag uniform na yung maiwan, size, okay. Yun na yung pag nag-deliver ka, isang klaseng size lang. Oo. Yung maliliit, huwag mo lang isama. Yun. Balik mo kasi lang sa... conforme rin sa order ng... Conforme rin sa order ng customer kung anong size. Talagang continuous pa rin talaga yung ano, yung... Kasi nga, yung learning process at marami. saka yung pagkain kasi ng tao yun yung ano... Kaya nga ako, nakita ko nung nasa koleyo tayo. Yan sinasabi nga nila yung isdang dagat kumukonti kasi dumadami tao. Okay. Dati hindi naman masyadong pinapansin ng tilapia pero ngayon ang dami ng tilapia ngayon kumakain. So nakita ko yung economic importance ng bangus at saka tilapia dito sa Pilipinas. So hindi ka mawawala ng hanap buhay. Huwag mo sabihin hihinto lang kakain ng tilapia at saka bangus yung tao. Kasi ang thinking ng karamihan, puro isda sa dagat. So ngayon, meron talagang ano... Kaya nagmamahal na yung isang dagat kasi kumukonti na yung nahuhuli natin sa dagat. In fact, yun na yung pinag-aaralan nila ngayon, paano mag-alaga naman ng mga galunggong sa fish pen. Pero wala pa tayo niyan. Wala pa, ano. Kasi yan yung mga sunod eh. Kasi galunggong sa dagat lang. Yes, dati mura lang siya. Ngayon, ang mahal na. Diba? So, Ang mura na lang yung dilata na sardinas. Yung mga dilata na lang. Tama. Tapos yung mga ano nga, yung So mga... doon pumapasok na ngayon yung tilapia bangos. Mahal. Ito tilapia mura. Masarap rin naman kasi ang mga tilapia natin cultured na yung mga matataba na dahil kinapakain. So pag niluto mo, hindi gaya dati mga native na tilapia kung saan ka na lang galing mo. Hindi pa naman usong pagpapalaki ng tilapia nun. Kung meron man konting-konti lang. So yung hindi tayo pala basta-basta mauubusan ng ano, ng mga supply ng bangus at tilapia. Gawa ng yun nga isa sa mga kagandahan na hanap buhay or negosyo, technology ni Sir Jimmy ay yung ganun na tinatawag na galaga ng nursery, breeding, sa pagpapalaki. Sila rin kami kasi dito kami sa gitna yung magpapalaki ang importante. Isa pa yun, no? Kasi sila yung magdadala talaga sa mga palengke. Yung mga nagpapalaki naman, hindi sila kuha tuloy-tuloy ng operation kung wala ka kami. Ay, No. So, kailangan nila kami. Coordination talaga, parang sa mga ano lang Parang din. sa manok. Hindi ka naman pwede magpalaki kung walang nagpapapisa ng sisiw. Di ba? Kailangan mo sila. Hindi pwedeng mag-uusap lang tayo ng malalaking manok.
paano yun? Saan ka kukuha ng sisiw? Di Oo. kailangan mo kami. Parang gano'n. Ganun din sa tilapia. Yung sa bangus, kailangan nyo kami. So ano may advice nyo sa mga tao na wala pang idea sa tulad ng negosyo nyo? Actually, sinishare ko yan dahil alam ko malaki ang Potential. hanggang ngayon. Marami pa rin nangangailangan ng supply ng isda dahil nga yun ang mura. Lalo na yung tilapia bangus natin. At siyempre ang mahalaga dyan, naghanap kayo ng pwede rin hanap buhay na nandyan ng maaaring malapit kayo sa dagat o may mga fish pond katabi kayo. Ganun pala. Hindi naman lahat ng fish pond puro palakihan. Pwede kayong sumubok ng similya, palalakin lang hanggang sa mga ganitong size, sa kanyo ibenta sa malalaki, yung nagpapalaki. Yan. So, kung meron silang kailangan paghandaan na puhunan, nasa ano ba? Mga 100,000 din? Pag sa tilapia, Sa tilapia muna. siguro pag isang hektarya na tilapia na palakihan na, hindi ka bababa ng mga sa ngayon, hindi bababa ng kalating milyon. Ganun kalaki. Okay. So, Ang ma-harvest mo sa isang hektarya, mga kung kapareho ng sitwasyon sa mga fish pond sa Pampanga o Bulacan, mga 4 hanggang 5 tonelada ma-harvest mo doon sa isang hektarya ng tilapia. Sa bangus naman, sa amin, sa hatchery, million hindi din. ganun kalaki, Ah. kasi ang importante sa tilapia, may sarili kang inahin. Yan ang number 1. Ibang may inahin? tilapia, ibang bangus. Kasi sa bangus wala kaming inahin. Bumibili na yung kami tibilya, ng yung fry fry na ano. galing sa Indonesia. Okay, sa Indonesia. Pero Dahil yung may sa inahin, Indonesia, yung tilapia may inahin pala. may inahin. Marami. Oh. Ganun. So, kasi ang Yun yung tilapia, mga itlog. kasi sa loob ng 5 buwan, pwede na siya manganak. Yun yung 5 buwan lang ang magmamature na siya. Sa tilapia may Oo. inahin. Ganun pala. So, kami naman, hindi man naman basta pag 5 buwan, 6 na buwan, kukunin namin. May mga quality rin yung inahin. Hindi basta kung saan mo lang dinadampot. Binibili niyo yun, yung inahin? Actually, noon, binibili namin sa isang, yung talagang nagpapalaki lang ng inahin. Mayroon naman ganun. Sa ano yun, sa CLSU yun. Oo. Sa eskwelahan yun, alam mo naman, Central Luzon State University. Ayun. Malabo. May College of Fisheries doon. May research sila doon na sila nagpo-produce ng magandang quality na Inahin. tilapia. Gano'ng kalaki? Inahin yun? Inahin mo lang? Inahin yun. Actually, ang inahin naman hindi kailangan malaki. Hindi kailangan. Mga ganito pa lapad. Ganun. Tas, mangigitlog lang siya. Dalawa yung hinawakan. Mahirap mag-maintain ng breeder na napakalaki. Kasi mahirap Yun yung inahin yung nangingitlog? Oo, yun yung nangingitlog. Kumbaga sa baboy, inahin din. Kailangan mo may asawa siya? Siyempre. Ganun. So, sa tilapia, punta tayo sa tilapia. Kanina sa bangus, binilisan lang natin. Wala tayong pinag-uusapan na inahin yan. Moron similya lang. Pero sa tilapia, Ngayon ko lang nalaman yun. meron ka, kaya ang pag tilapia ang pinag-usapan, tilapia, ang hanap buhay namin, tilapia hatchery and nursery. Kasi pag tilapia hatchery, ibig sabihin may inahin ka. May inahin kami. Pag napisa na yon, so medyo mabilisan lang ang tilapia, ang complete setup ng tilapia hatchery. Dapat may sarili kang inahin, ang may lalaki, may babae, kaya matututo kang magkilala ng babae sa lalaki. Yan na. Hindi ko alam yun Teka. Kahit ako sa totoo, hindi ko pa na-perfect yun, pero mga tao, bihasa na. So, ganun meron? nung mga una, Okay, ito paano malaman kung lalaki o babae yung tilapia? Alamin natin. Okay. actually, yung minimum siguro na mga 100 grams ang isa, ang timbang. Timbang. Yung timbang ng isa, 100 grams, maliliit pa yan. Kumpara mo dun sa inuulam natin, ang inuulam natin, mga 200 grams yun. Ang isang inahin na tilapia sa 100 grams, pwede na yan mag-start. So, pag mga 100 grams ang size, pag titingnan nyo dito sa dibdib nila o sa bandang tiyan, ang lalaki merong nakausli na maliit. Yung lalaki, mayroon ding Okay. Yung parang genital Meron pala ganun? organ nila. Tapos? Mas distinct sila, mas madali sila makita pag medyo malalaki ng size. Pag Lalaki yun. maliliit, medyo may error ka pa dyan, minsan hirap tingnan. Pero yun ang Ang babae, walang yung nakausli. So,
Yun, Parang ano babae. rin, mga tao rin, no? Ganun pala. Ganun? Gano'n, no? Kasi ang kailangan nyo matutunan yan dahil pag sa commercial hatchery kagaya namin, Hmm. ang lalaki, isa, 3 babae. Yun ang parisan yan. Ganun? O, hindi ko mo, kaya masarap ang buhay ng lalaki na tilapia. Sa tatlo yung ano asawa. yun. Okay. Yun ang ideal. Sa Kasi isang iba- lugar lang siya? hindi. Sa, alam mo, may sukat Pagkakawalan kami mo. ng mga 500 square meter. Ngayon, Sa 500 square meter, dapat ang hulog mo ng tilapia, 5 peraso kada square meter. oo. So, alam mo, liitan na lang natin, 100 square meter ang fish pan mo. Times Tapos? 5 mo yon. Hmm. Kasi ang density o ang stocking mo, 5 perasong tilapia kada isang kwadrado metro. Okay. So, hulugan mo naman. 100 times 5, 500 na tilapia dapat. Sa Tapos, 500 na tilapia, puro inahin yan. dapat ang lalaki mo dyan mga 150. Kasi 1:3. Tapos yung 350 mo, Pero sa halo-halo na sila doon. sa umpisa, magkahiwalayan sila, lalaki, babae. Para mamimiss naman nila yung isa. Meron pa gano'n. Ang tawag namin, kinokondisyon namin sila. Okay. Pinapataba namin sila kasi para healthy ang fry. No. Ganun pala. After mga 2 weeks sa conditioning, pag sinabi yung conditioning, nakahiwalay ang lalaki na pan sa babae na pan. Conditioning yon. Conditioning yan. After mga 2 weeks yan sila, binubusog yan sila para maging healthy sila, mataba sila. Okay. Para may energy rin sila lalaki. After 2 Ganun weeks, pala yun. kukunin na namin sila pag sasamahin na namin Sasamahin na. ang pan. So, kung 5 Kung sa 5 lalaki. sa 5 lalaki, 15 babae, times 3. No? pero labo-labo na sila doon, no? Labo-labo na yan. Maghanap na sila ng maganda doon at saka... galing, no? So, ang Tapos, kukunin mo yung sukat ng fish pan para alam mo kung ilan ang ihulog ng tilapia. okay. Sa bawat square meter, 5 peraso. Sa 5 peraso, pwedeng isa't kalahati. Wala namang kalahati. 2 ang lalaki, 3 babae. O di, doon na. Pag sinabi mo 100 square meter, sir, kailangan namin 500. 500 ang lalaki. Kung ka ng 150 na lalaki dyan, unahin mo na nila lalaki. Bibilangin na lang. Tinataktak nila yung bunganga kasi minsan may itlog. Yung isda ng lalaki? Yung lalaki o minsan yung babae may itlog. Itlog, bawal yon. Yung itlog, iiwan. Hindi advisable na nilagay mo siya na may itlog na kasi hindi na sila sabay-sabay manganganak. Yung itlog, kasi itlog na yun, no? itlog, ang ginagawa ng nanay, usually yung nanay, pag nag-asawa na sila doon, gumagawa ng parang butas ang lalaki sa lupa. Parang nesting yun, nesting, saan sila Yung lalaki, galing. yung lalaki. So, pag may lumapit na babae, usually simultaneous yan, nagre-release ng eggs at saka sperm ang lalaki na tilapia. Ganun. Tapos mahulog doon sa butas na fish pan. Kaya pag nakita mo yung fish pan na yun, mga uka-uka, ibig sabihin nanganganak sila doon. So pag na-release na yung eggs, na fertilized na yon, kasi nag-release din simultaneous yung babae, lalaki. Sabay na yun. Kukunin ni babae yung mga itlog ulit. Dito niya sa Ganun bunganga. pala yun. Kaya may mga itlog. Dito niya papipisain sa bunganga niya. Hanggang mapisa yan. Kaya ang babae, hirap din kasi hindi siya pwedeng kumain. At saka yung hasang niya, lagi nakagano. Nasa bibig? Nasa bibig. Kaya minsan nakikita mo ba't may itlog sa bunganga. Kaya baka inahin yung nakuha mo, nagpapaanak pa yun. Ganun pala yun. Ngayon, Mapipisa yun, itlog yun, tapos... after mga several days, pag cry na siya, yung medyo buo na, napisa na. Ngayon, Minsan nire-release niya yan. Pag tapos? medyo kaya na ng similya lumayo, pababayaan niya na. Pero pag medyo hirap, alam mo, maganda panahon, o may disturbance, uli niya ulit yun. Hayaan niya galing, muna gumanda. Yun ang mga maternal instinct din ng mga tilapia. galing. Tapos yung mga na-release na Pag na-ready na talaga siya, pag bitaw yan, lalayo kagad yung mga similya. yun yung magiging... Yan yung mga fry. Fry, Yan yung mga tapos? similya. Kami naman, Okay. ang ugali ng fry na tilapia, kung alam mo, ito yung fish pan mo, ang fry hindi pumupunta sa malalim, pumupunta rin siya sa mababaw, sa gilid lang sila. Kasi... Nagmamarch yan sila, umiikot-ikot, yun. Kami naman, Kita yun, visually, makikita. makikita mo yun. Pagka mamasidan mo, malinaw naman sa gilid, may mga maliliit na isda lumalango, may nanganak na. Kaya ang gagawin namin, yung isang tao namin assignment niya, wala lang siyang gagawin, kundi Magtabang. lulusong doon sa gilid, may dala siyang parang malaking net na
Parang bunting na nakabukayan ng net. Ang laki. Iikot siya dyan. Eh, ba't ang laki ng... Sasagapin niya. Pero maliliit yung butat Oo, na. maliliit ang butas. Ang makukuha niya Parang yung... kulambo lang similya. siya na net. Ang makukuha niya similya. Similya. Okay. Pag Tapos, ikot niya dyan, then hihinto siya. Pag nakita niya parang puno na, hihinto siya. puno na yun. Sasalukin niya yung Dahan-dahan similya. niya. Namamatay ba yun? Matibay naman yun. Tapos ilalagay niya na doon sa isang fish pan, may temporary na kulambo Galing, dyan, naka-steady. Hmm. Lahat ng nakukolekta mo maghapon, ilalagay mo muna dyan. Sa maghapon. Sa maghapon. May tubig din yun. Oo, nasa loob siya ng Loob pan. pa rin ng siya, Para no? lang hindi mo... Meron Ah. kasi kaming naka-assign na fish pan na lahat ng similya nandun. Ngayon, yung... Nakakulambo lahat dun. pero yung bagong Yung kuha. dyan, bagong kuha, maghapon pa niya ipunin yan. Pero Doon kung muna. marami na, kukunin Okay. niya na, dadalhin niya doon sa fish pan kung saan maraming kulambo doon. Doon sila, Doon naman doon yung... ang apartment nila, doon sila titira ng mga hanggang 2 linggo. Saka i-harvestin. 2 linggo, lalaki na yun ng konti. Oh, lalaki na yung pangbenta na yun, 2 linggo. Gano'ng kalaki yung pambenta na? Mga ganito. Ang customer nyo naman yan ay yung mga Yung nagpapalaki. nagpapalaki naman. Draw out naman yun sila. Magkano bentahan? Ngayon, 35 centavos. Deliver Ganun, na yun, no? 35. Million na naman ang dinideliver namin. Sige, magkano? Nagulat ako 35 centavos Oo, Magkano 35 lang yan? ka, kung magaling Million. ka, pag nakaka-produce ka Ilang ng milyon? kung nakaka-produce ka ng mga, lagay mo na lang 1.5 to 2 million. Maaari ang 2 million. ang cost ko lang dyan, mga baka makita tayo ng biyayara. Siguro mga ano lang yan, 20 centavos, puhunan mo dyan. 20 centavos ang puhunan. Tapos benta mo 35 35. centavos. Yung 15 centavos times million. Kung isang million. Bahala na kayo Bahala na kayo mag-compute. no? So yun yung pangkabuhayan na... Yes, yan yung commercial. Siyempre kung maliit ka, backyard, mas mataas ang cost mo. Puhunan mo dahil konti lang ma-produce mo, hindi guys sa amin, maramihan. Marami yan. Malaki ng gastos pero dahil sa volume, napapababa mo yun. Pero siyempre, kung curious ka o plan mong magkaroon ng ganyan, simula ka, pwede mong i-try Yes, siguro. kung ako sa inyo, start lang muna. Huwag mo nang pag-isipan paano kumita. Ma-improve yung sistema. Mga ilang Saka kayo mag-duplicate ng marami na. hectare, Actually, square meter lang muna. Sa hatchery ng tilapia namin, ang isang butas, mga ano lang eh. Kaliliit, mga 500 square meter. 500 square meter. So ngayon, naintindihan natin, yung tilapia, gano'n, no? So, mayroon silang inahin na binibili nila sa... Sa Kung saan man, inahin, oh. nung dati, bumibili kami. Ngayon, Later on, ayoko na yung laging bumibili. So, naka-develop kami ng sarili na naming inahin. okay. So, Para hindi na kami bumibili. Kumbaga backyard figure eh. May inahin May na ngayon, nag-alaga na ako ng inahin para hindi na ako bibili lagi. So, para lang maintindihan nila na yung isa naman, sa bangus naman, binibili from Indonesia, yung fry. Ay, Pero pagka tilapia, yun nga, kailangan ng may sarili inahin. kang inahin. Meron silang inahin. Kung yung iba dati, bumibili sila. Ganun pala. Okay, so yun. Anyway, kung ano pa yung may advice nyo sa mga, sa bangus naman, sa bangus ba, di ba, magkano rin yung puhunan yan? Sa bangus siguro kung ako maganda rin ang bangus, nursery. Pero ang mga consideration dyan, dapat yung lugar mo Malawak. maganda. Ibig sabihin, ang lugar mo, kung sa tuktok naman ng bundok yung lugar mo, tapos ang market mo, layo-layo. Okay, Medyo- depende sa lugar. So, yun yung mga Sabi mo site kanina- selection dapat ng anong ideal bangus nursery farm. Malapit sa Una, dagat? Meron kang source ng tubig. Okay, source ng tubig. Pangalawa, syempre, hindi malayo ka sa baha dapat, no? Okay. Hindi ka Yun ang mga tabi ng kalaban. ilog na alam mo history kayo pala laging umaapoy madidisgrasya ka ng buhay mo. Yan yung mga sinasabi ko ang basic site selection ng isang bangus o tilapia. Pareho rin ng tilapia. Ang number Site one selection. is dapat meron kang source ng tubig. Hindi ka Tubig, pwedeng importante. Isda hindi nga, ka pwedeng magano ng alaga ng isda, wala kang tubig. Bubomba ka lagi, di mahal ng kuryente. Okay. Kami naman, yung tilapia, dahil nga volume kami, minsan gumagamit kami ng irigasyon, minsan naman nagbubumba kami. Ngayon may solar na ngayon, may high-tech naman na ngayon. Kami may Solar. solar water pump kami. Galing. Pag-araw,
bumba ka lang, sawa ka, o punuin mo yan, wala kang kahirap-hirap. May mahal ng diesel na ngayon. Oo nga. Ang ganda rin yung solar. Sa Bangos, nagbubumba pa rin kami, pero diesel. So, pero may source kami ng napagkukunan ilog. So, yun, number one mo. May, pag mag-consider kayo, dapat meron kayong naisip na lugar na Solar? may Okay. source ng tubig, Source ng tubig. peace and order situation. Mm. Pangalawa, malapit sa market, proximity sa market. Dapat Oo. hindi naman malayo ang market. Sa amin sa totoong Palengke. tilapia namin, hindi. Yung mga nagpifish pan, Oo. dapat medyo na hindi kakalayuan. Sa bangus namin, sa Lingayen, dyan lang sa Dagupan, mga around 30 minutes lang, ando ka na sa mga customer eh. Malapit. Tama. So, sa tilapia naman, medyo malayo nga sa amin, pero meron na kami sistemang nagagawa. Kasi mga Pampanga, ang 95% ng market namin, Pampanga. Mm. So, pero pag nagpapadeliver naman yan, milyonan. Ano. Milyonan talaga. So, kung dapat nang i-consider yung lugar na hanap buhay nyo yan, kung sakaling pagpapraktisan nyo yan, dapat medyo may market din kayo. Mm. Alos naman ang tilapia, marami na rin sa Isabela, meron. Sa ang Pampanga, Bulacan, ang dami. Sa Nueva Ecija, marami rin. Okay. Diyan sa mga nag-aalaga rin. Kaya maganda rin yung tilapia kasi maraming lugar na nag-aalaga rin ng tilapia. So, pangkabuhayan. So, malaki rin yung potential talaga yung negosyo na katulad Habang kay Dr. kumakain Jimmy. hanggat kumakain ng ang Pilipino ng tilapia bangas, hindi ka mawala ng anak mo. Mm. So, tuloy-tuloy lang din sila. Mm. Siyempre may mga challenges minsan, gaya ng Challenges. climate change ngayon. Mm. Hindi gaya dati, madali-dali. Ngayon may mga adjustment kang gagawin. Mm. Pero saka mo na isipin yung importante, magkaroon ka muna ng basic knowledge. Diba? Pag tumataas ang confidence mo na, uy, medyo alam ko na to medyo i-fine-tune mo na lang yung... Ganon kami dati. Kahit tuturing nga kaming fisheries lab, sinasablay-sablay. Paano ba natin i-improve? Basta na-improve mo through the years. Huwag ka lang bibitaw. Ako tingin ko yan ay maging hanap buhay ko. Hindi na ako pwedeng tumingin pa sa iba. At saka yan ay ipapamana niya sa kanyang mga anak. So ako, maraming attempt na nagsubok-subok ng ibang negosyo. Pero kung medyo nakapag-establish ka na ng ibang negosyo na maayos, pwede ka naman tumingin-tingin ng ibang hanap buhay. Pero kung hindi ka pa talaga ganun ka-expert at gusto maging source ng livelihood mo, focus ka dun sa ganun. Kaya hindi lang sa tilapia, kahit sa ibang hanap buhay. Kahit sa ibang hanap buhay, so focus ka doon. Kailangan di ka basta-basta susuko. At kung ang gusto mo tulad ng negosyo nila, kailangan yung lugar, malapit sa, kailangan source of water, sa mga market. Tsaka ano rin pala, dapat maganda yung yung pinapakita nyo sa industriya. Yung hindi kayong tipong yung mapanglamang. Maraming gano'n na nangiisa, na pag-uusapan ka agad, nasisira yung pangalan mo sa industriya. So yun, iningatan namin yun. Oo nga. Minsan hindi mo mawala sa mga customer, umiiling ng dagdag, Kailangan marunong ka rin. plus minus lang yan. Bibigyan mo Kasama, no? konti, long term naman ang negosyo. Saka yung quality ng Yes, yung product. quality. Pag medyo may, yun din, tama sabi niya, yung quality, hindi naman yan overnight na kukuha agad. So, minsan may customer, may feedback, inaalam mo yung feedback. Minsan ba yung may record ka, meron may mga problema sa mga ahente. Nagsa-sideline. Hindi mo isda, pero pangalan mo ang ginagamit. Oo nga. Kung pag-deliver dun, ibang quality, pangit. Magre-reklamo ngayon. Pag ikaw naman, gaya ko, umiikot ako sa mga customer. Nalalaman niyo Ba't yun. ang pangit ng isda mo? Sir, hindi namin na-harvest sa 4 na buwan. Marami pang... Anong buwan nyo ba dineliver yan? I-check ko dun sa sabi niya, March. Tingnan ko. Ano naman kami dineliver ng March sa iyo, sir? So, doon na ako magka-idea. Sumasideline yung mga ahente. Di, isisitahin ko yung cost yung ahente. Ikaw ba may dineliver ka kay ganyan? Ganitong buwan daw, nagre-reklamo. Pero pag nasisense na ng ahente na nalalaman mo, i-stopon mo. So maraming ganun mga, hindi naman parang walk in the park, sabi nila parang easy lang. Kailangan Marami rin mga challenges. Challenges, man. At siyempre, yun, marami tayong natutunan kay Sir Jimmy. At sa mga nais pang magtanong,
Comment lang kayo dyan sa comment section at sasagutin natin yan sa abot ng ating mga kaya. Maraming salamat, Sir Jimmy. Thank you, Dahil mo Ren. natutunan na mga magkaroon pa nun ng part 2 no pagka maraming Yes, mga maganda kung makaset din tayo minsan sa farm. yan. Nakita nyo mismo. Pati testing ko sa iyo, pumili ng lalaki at saka babae na. Okay, Alex. Exciting yan. Sir Jimmy, maraming salamat ulit. Thank you, Ren. God bless sa negosyo. Yes.